Mga kada, madalas po nating marinig sa balita ang mga terminong amendments at insertions na ginagawa ng ating mga leaders sa pamahalaan, lalo na pagdating sa national budget. Pero sa totoo lang, hindi po lahat sa atin ay naiintindihan kung ano ba talagang ibig sabihin nito. Kaya naman ngayong umaga, makakasama po natin muli si Attorney Dustin Garcia para ipaliwanag sa atin kung ano ba talagang ibig sabihin ng amendments at insertions. Welcome back, Attorney. Good morning, Ms. Pia. Good morning, mga kada. Thank you for being here, Attorney, para maintindihan namin kung ano ba itong mga lagi na lamang binabanggit sa mga balita. Pero, I mean, if we're gonna be honest about it, parang kuro-kuro lang ng bawat isa talaga ang nangyayari dito because nobody really bothers to explain what it's all about. Ano bang legal definition ng amendments at insertions? Ano bang pagkakaiba nito? Sige. So, sa konteksto ng batas, no, general law, no, pag sinabi nating amendment, ito yung ginagawa ng mga mababatas natin, yung mga kongresista, yung mga senador. Kapag may pinag-uusapan sila mga batas, may babaguhin sila doon. Simple lang yun, babaguhin mo lang yung sa batas na pinag-uusapan. Okay. O kaya yung mga panukala. Pero pag pinag-uusapan natin ng insertion, ito ay isang klase ng amendment. Okay. So, ang insertion ay amendment, pero ang amendment ay hindi insertion. So, ganun natin siya intindihin. Pag insertion, this is only refer to the national budget na change in the national budget or an addition to the national budget? Pwede siya sa national budget, pwedeng sa local budget din na pag-uusapan. Kasi, again, pwede nating gawin ng insertion o kaya amendment sa parehong budget. Sa tingin ko, para lang ma-distinguish natin yung amendment at insertion. No? Yung insertion kasi parang may appearance ngayon sa mga balita na pag sinabi mo insertion ay dinagdag siya na amendment na para bang walang transparency. Kumbaga, isiningit lang. Oo. Parang siningit in a sneaky way. Ganun Oo, ba yun? parang ganun. So, it's not legal. It's not legally done. Legal pa rin ang insertion. Okay. Yun nga lang, kaya ngayon nagkakaroon ng kuro-kuro tungkol sa amendment at insertion na yun. Yung insertion parang pangit na pakinggan kasi nga parang ginawa siya in a sticky way. Legal pa rin siya kung legal ang pag-uusapan. Yun nga lang, meron ng public appearance na pag sinabi mo insertion, hindi siya dumaan. Para bang hindi nakikita ng mga tao, parang isiningit lang talaga. Okay. Yung budget na yun, dun sa process na yun. Parang in this particular context. Pero kung ginawa ito in any other way and with transparency, there's nothing wrong with it. Oo, wala talaga. Diba? Siguro, Attorney, it would be good to siguro inform our kadas kung ano ba talaga yung prosesong pinagdaraanan ng national budget, diba? Para saang portion ba nagkakaroon at what step sa pagpapasa ng national budget ba ginagawa itong amendments and insertions na ito? Okay. Bigyan ko kayo ng overview. So, nagsisimula kasi ang budget process natin sa presidente. Ang presidente or ang executive department, sila talaga yung propose kung ano yung budget para sa susunod na taon. Okay. Kung naririnig nyo na yung NEP o yung National Expenditure Program, doon manggagaling, tapos ipapasa nila sa Congress yun. No? Idadaan mo na yan sa House of Representatives, ang lower chamber, at magkakaroon ng 3 readings dyan. Tapos pag okay na sa kanila, dadali naman sa upper chamber o yung Senado. Pag okay na sila, ipapasa na sa Presidente. Paano kung hindi sila nag-agree ang House at ang Senado? Doon napapasok yung bicameral conference or committee para ma-reconcile ang mga differences. So, yun ang general overview ng budget process natin. Ngayon, kung saan papasok ang insertions or amendments, sa deliberations na yan ng House at Senado. Okay. Doon sa fixing their differences, diba? And then, doon nagkakaroon ng bicameral committee doon sa that's why they have a BICAM to settle their differences. Yes, between sa the mga two versions houses. ng House at versions ng Senado. At doon nagkakaroon ng amendments and insertions. Actually, pwede magkaroon ng amendments kahit sa level pa lang ng individual chambers. Kunwari, sa House pa lang,
pwede na magkaroon ng amendments yan bago pa nila malipat sa Senado or bago pa mapunta sa bicameral committee. Correct. Sa buong proseso ng House and ng Senado, pwede talaga magkaroon ng amendments dyan. Okay. Para saan ba yun? Bakit nagkakaroon pa ng additional insertions? I-qualify natin yun, no? Pag sinabi natin amendment or amendment muna. Okay. Pag amendments kasi may dadagdag, pwede rin may ibawas. Pag sinabing insertions, yan, medyo strict yan. Dagdag lang talaga yan. Oo. Okay. Ngayon, bakit may ganun? Parte kasi yan ng checks and balance natin sa sistema ng gobyerno natin. No? Si Presidente, hindi lang dapat sa kanya yung power to control the funds. Dapat si Congress din, both Senate and House, may control din sa funds din, i-check nila yung isa't isa. Ayun. Dapat sa ideal government natin, dapat ganun ang mangyari. May Maganda checks and sana balance. yung yung intention for it. Oo. Oo nga. The way it was designed was actually Yes. pretty good. Ano naman po ang ibig sabihin ng GAA or yung General Appropriations Act? Okay. Pag sinabi natin yung General Appropriations Act or kung narinig sa balita, yung GAA na sinasabi nila, ito yung batas na nagbibigay authorization sa executive department natin na magkaroon ng mga obligasyon o magkaroon ng allotment para dun sa mga proyekto nila. No? So pag kunwari may isang proyekto ng gobyerno na nasa GAA, ibig sabihin pwedeng gumastos ang gobyerno para sa ganitong amount at para sa proyekto na ito. So Okay. maganda ito kasi dito natin na-check mula sa taong bayan, ma-check natin na tama ba talaga yung spending ng gobyerno? Nakalagay ba yan sa GAA? Baka naman gastos sila ng gastos, pero hindi naman pala otorisado. Okay. So, supposedly, dapat, or the design is, not a single centavo should be spent if it's not In GAA. in the GAA. Yes, oo. Okay. Diba? Dapat hindi magkakaroon ng corruption kasi transparent. Alam nating lahat na kahit i-google niya lalabas ang GAA. Okay. So, by design, dapat the President, the Senate, and the House of Representatives all know what was given a budget for. Yes. Oo, ganun yung design. Oo. Okay. Pero, pwede po bang, like, siguro moving forward, does this mean na dapat ipagbawal na ang insertions at amendments? From a legal standpoint, hindi talaga maiiwasan at hindi rin mapagbabawal ang amendments or insertion. Kasi babalik tayo dun sa sa sistema na checks and balance. So pag tinanggal mo kasi yung amendments o kaya kahit yung insertions, para bang sinasabi mo sa Kongreso na hindi mo na pwedeng i-check or i-verify yung mga actions ng presidente o yung budget nila na inihanda. Kasi dapat ganun may checks and balance pa rin. Kaya hindi maiwasan. Sa tingin ko ang dapat mangyari dito is kailangan yung lingkod bayan natin, kapag gumagawa sila ng amendments or insertions, o kaya kahit anong sa functions nila, dapat marangal nila ginagawa, no? Dapat para sa bayan lagi. Yung intention behind the amendments or insertion, doon tayo nagkakaproblema. Kasi ang dalawang branches of government lamang ang involved dito, di ba? Ang Tama. executive at saka Legislative legislative. natin. Baka there should be a third? I don't know. Hindi, dyan napapasok ang judiciary. Kapag meron ng mga differences, mga disputes, mga constitutional issues, no? May mga maling ginawa ang executive at legislative, papasok na dyan ang judiciary. Actually, meron ngang isinampang kaso sa Supreme Court regarding do sa 2024 budget. Nasa news naman yan na may mga unconstitutional issues. Masyado daw nilakihan ang unprogrammed funds noong 2024. Kaya may mga certain lawmakers natin pumunta sa Supreme Court. Pending pa rin hanggang ngayon yung issue na yun. Talaga? Oo, ganun pala So, ganyan na ang nangyayari. sistema natin sa gobyerno. No? Dapat nagko-complement ang tatlong branches natin. Oo nga. Kaya lang talagang the wheels of justice are medyo... Takes time. Medyo slow-moving. Pero maraming salamat, Attorney. I think that pretty much covers everything and we hope na dahil sa ating talakayan ngayong umaga, mas maintindihan ng ating mga kada ang laman ng mga balita natin.
lately. Kaya, Attorney, thank you very much Thank for you, explaining it very clearly. At para po sa mga kada natin kailangan ng konsultasyon, saan po ba? Please remind them kung paano po kayo makontak. Okay. Kung may questions pa kayo, hindi lang sa topic natin at sa ibang bagay din, pwede nyo po kaming hanapin sa Facebook and Instagram, pati sa Google na rin at Conducto Law Office. Yes! Maraming salamat sa Conducto Law Office. Parang mayat-maya binibigyan tayo ng law school class. Law 101. Law 101 dito sa Kada Umaga. Thank you po, Attorney. At mga kadang amendments at insertions ay okay sanang gawin kung ito'y ginagawa truthfully at with transparency. Ang problema, ang dagdag bawa sa budget ay nangyayari na hindi nalalaman ng publiko. Yung tipong parang sila-sila na lang po nag-uusap at nagkakaintindihan. Kaya sa huli ay nagkakagulatan at ang taong bayan ang nahihirapan. Let's get together, Sunday 25. Sunday 25.